Karaw. Daw yun. Ngayong umaga nga pala mga master, sumasakay ako sa sakyanan ng Master Jason kasi nakauna-una kami na mga ngawil na naman kami sa Anda, Bohol. At kasama rin namin si Master JM na si Katuna, Bohol. Sobrang lumilipay talagang maayo yung aking dagway kasi makakapangawil na naman ako ng dagat. At siyempre hindi na pinudagidugay pa, pilari pagbalitok-balitok sa oras, agad-agad na kami nakarating sa lugar ng aming pangangawilan. Grabe talaga ang gibati kong kalipay sa mga oras nito, hindi ko talaga mapigilang magtisngin yung aking dagway. At pagkatingin ko dito kay Master Jason, ay grabe ka-aptik talaga niyang mag-andam sa kanyang fishing rod. Nangiit lang ang dagway at pagkatingin ko rin dito kay Master JM ay naka-ready na rin siya. At ako dito banda-banday, hindi pa ako naka-ready, ini-enjoy ko muna ang view ng gilid ng karagatan kasi sobra ko talaga napakairihis. Kasi bihira lang ako makakita ng dagat. At sa mga puntong ito ay hindi na talaga namin mapigilan. Lumakaw-lakaw na kami dito papunta sa aming sakayan. Ginahinay lang ako dito baka matusok ng tuyom yung aking tiil. At sa mga oras ito ay nakatukong na pala kami sa sakayan. At itong biyahe namin na ito ay medyo alanganin ng konti kasi sobrang napakagamay talaga ng sakayan namin na gamit. At dito sa mga puntong ito ay nakaabot na talaga kami sa laot. Hindi lang kami maglangas dito sa kakasakay para hindi matikwang yung sakayan kasi sobrang napakagamay talaga. At ang gibati kong kalipay sa mga oras ito habang nangangawil kami ay 50-50. At yung katunga ay nahahadlok talaga ba't kami matikaob yung aming sinakyan. At yung katunga ay lumilipay pero di jud ganyong lumilipay kasi gamay kindang-kindang sa bangkay mukulob dun ni dayon ba. Sa totoo lang ay pang-apat na pala kaming beses na muntikan na talagang mabaliktad. Hindi ko lang naibidyuhan kasi sinisiguro ko yung aking cellphone sa pagtago ko sa aking waterproof na bag. Paano na kaya kung masira itong aking kamera, hindi na malilipay yung aking dagway niyan. At dito banda-banda na-concentrate na ako sa aking pangangawil. Ako nang hihinaot at namamasin na makaka-unlock lang ng isda kahit isa lang uri ng isdang dagat. Dito sa aking fishing rod habang nagtuyok-tuyok ako dito ay may huli na pala ito. Isdang labayan daw yung nahuli kong isda na ito. Ako'y lumilipay at namamangha talagang aking dagway sa pagkatingin ko sa isdang ito kasi napakaganda ng kanyang kulay para siyang kulay ube. At hindi ko na lang muna pinasaylo itong isda na ito. Dinala ko muna at kinuha ko muna para madala ko doon sa bukid kasi napakasarap daw sa paksiw ang isdang iyon. At dito banda-banda ay bumira na naman ako. Akala ko talaga may huli kasi medyo mabigat gamay yung pagkabira ko pero wala man di ay. At mauto pilari pagbabalitok sa oras ay nanguli na kami. Tumigil na kami sa aming pangangawil kasi lumalakas na rin yung alon. Tamang relax lang yung mga kasamahan ko dito kasi sobrang napakakapoy talaga. At paggaling ko dito ay nakakita ako ng aw-aw. Sabi ng aw-aw, daghan magkuha kon. Sabi ko naman, oh meron ng pud gamay, tingnan mo gani oh. Sabi naman ng aw-aw, uy mara dakal, gagmay pa ba na, ihuli na dito. Sabi naman ang ugali ng aw-aw na ito. Sakto na ito good size ito saktong-sakto na ito pang paksiw namin doon sa bukid. Pila ra ba pang sudanog batang ulit. At sa mga puntong ito dahil panggutom ng aming mga katiyanan ay kumakaon muna kami dito bago mag-ispag-uwian. At nagpapasalamat rin po pala ako sa inyong mga master. Sobrang napakamaraming salamat po talaga sa inyong mga walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga walang kwentang vlog. Sobrang lumilipat talaga yung aking dagway. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre kung umabot pa kayo sa part na ito, pa-share naman ang aking video mga master. Salamat!